hinihiling nyo ay sumasaloob sa kultura ng Pilipinas, maaari kayong maghanap online o maaari din ay pumunta sa mga lugar tulad ng museo upang kayo ay maghanap ng inspirasyon. Okay, class dismissed! Kaya mo, puro projects. Hindi pa naman ako this week. Speaking of week, kamusta na pala kayo ni Inigo? Oo nga, sige ko na ba? Focus mo na tayo sa mga. Kasi kids, saan nga pala tayo? Meron diba? Sundod sa may tungos. Kasi isa yung picture na tayo ang labas natin. Sure. What? Museum here. Diretso na tayo doon. Kain muna tayo. Mamaya na para matapos na. Gusto ko rin kumain. Wow, di niyo ako sasama. Yun na namin. Ay, diretso ka muna sa museum, tapos sunod na lang kami pagkakain. Okay lang? Okay. Bye-bye! Ay, sorry po. Miss yung... Minamahal kong Isabel. Hindi ko ba ito basahin? Minamahal kong Isabela. Kamusta ka na? Apakaraming nangyari matapos ang huling beses na kinuusap kita. Sa bawat pangyayaring lumipas sa mga nagdaang panahon, hindi ko maiwasang mapaisip na panibagong mga kwento na naman ang maibabahagi ko sa'yo. Sa bawat saglit, hinihiling ko na sana ikaw ay nasa aking tabi upang masaksihan ang paglalahad ng panahon. Huwag kang mag-alala, hindi ako magsasawa ng bahagi ng mga kwento sa iyo. Tutuparin ko ang aking pangako na mamuhay ng masaya para sa ating dalawa. Sa araw na ito, ako ay nagising sa malakas na tawag ni Mama. Ella pidió desayunar. Maagang nag-umbisa ang aming araw dahil meron kaming inaasahang darating ng panauhin sa hapon. Ang mga amiga ni Mama. Ang total na pamilya ko ay abalang-abala at nagmamadali upang matapos ang mga gawain. Ngunit kahit na may ruwito sa aking paligid, ay walang makakapawi ng katahimikan na aking nadidinig na dala ng iyong pagkawala. Katahimikan na aking nadidinig na dala ng iyong pagkawala? Pagkawala? Ay, nawawala ka ba? Wala. Nahanap ko na. Okay. Nahanap lang ko kasi sa amin eh. Can we go home na? Ako papasok sa tita ko. Sabay na lang natin. Sabay ka na lang. Sige. Sige, tara. Dito ka na pala. Upo ka muna ha. Sige pa. Kukunin ko lang yung pinapabigay ng nanay mo sa'yo. Wait, saan ko nga ba linagay yun? Marami akong nais na sabihin sa'yo. Ngunit di ko alam kung saan ako magsisimula. Por cierto, mayroong binatang naglakas ng loob manligaw sa akin. Santo Dio, alam ko na ikaw'y matatawa kung makikita mo ang mga estilo ng kanyang pagliligaw. Hindi siya ang tipo ko sa isang binata. Subalit, sabi ni Mama ay bigyan ko siya ng konting pag-asa kapalit lamang ng mga pagsisikap at mga magagandang ipinapakita niya upang mabihag ang aking puso. La noche, hinaharanan niya ako ng mga paborito kong kondiman. La hornada,
dumaraan siya upang iyain akong maglakad-lakad. Siya ay isang mabuting tao. Subalit di ko makita sa sarili ko na maging parte siya ng aking buhay. Binibini, sana'y hindi mo masamay nang itatanong ko. Ngunit, batid kong ilang buwan na nakalipas nang banggitin ko sa iyong nais kitang paibigin. Kung kaya nais ko lang itanong kung may pag-asa pa ba ako? Paumanhin, sa totoo lang, mabuti kang tao. Nakikita ko yun sa mga ginagawa mo para sa iba, para sa akin. Ngunit, wala akong pagtingin sa iyo. Ang puwang sa aking puso yung nakalaan na para sa iba. Meron na Alam ko. akong... Paano? Mukhang huling punta ko na ito. Bagamat nais ko pa sanang makasama ka ng mas matagal pa, mukhang dapat na akong tumigil. Pasensya ka na. Kung ayun ang iyong nais, sino ba naman ako para ipagkait sa iyo yun? Salamat sa lahat. Huevo, butit natapos din yun. Ayan, pasensya na ba kung natagalan ha, eto. Hindi pa ako nakakapagligpit ng gamit. Alam mo naman si tita, super busy. Okay lang, tita. Ano ka ba? Salamat po. Oh, gusto mo bang kumain muna? Pwede naman kitang ipagluto. Ano ba gusto mong kainin? Ako, tita, huwag na po. Next time na lang kasi baka gabihin pa ako eh. Ganun ba? May baon ka pa ba? Wait lang, parang may natitira pa ako dito. Saglit lang. Ako, tita, huwag na po. Next time na lang po. Salamat po. Sige. Ingat ka sa pag-uwi, ha? Salamat po, tita. Bye-bye. Bye po. Ay, grabe yan. Oras na pala. Kaya pala gutom na ako. Ay, meron pang isang masayang naganap. Kami ay nagtungo sa bahay ni Abuelo. Noong nakaraang araw upang ipagdiwang ang kanyang kaaraan, ayaw nila ng engranding sa labi. Sabi na investment ko dito Ayaw nila ang enganding celebration. Kaya't isang payak na pagdiriwang lamang ang aming hinanda para sa kanya. Tinuruan ako ni Mama kung paano magluto ng paboritong ulam nila. Batid kong hindi gaano masarap ang aking pagkaluto dahil unang beses ko pa lamang sinubukan na lutuin yun. Ngunit ayon kaya Bella? Lamas delisyosa, iha. Lo. True naman. Iba talaga ang lutong bahay. Hay, nakakamiss luto ni Mommy. Huwag na. Tulad ng ating nakasanayan, wala daw tayo ay mga lamutsatsa pa lamang. Sama-sama kaming magsimba. Tulad ng ating nakasanayan simula noong tayo ay lamutsatsa pa lamang, sama-sama kaming nagsimba na Maribel at Anaceta pagsapit ng Domingo. Bagamat ang Domingo ngayon ay tila tulad lamang sa mga semanang nakalipas at pinagsamahan natin, ay ramdam namin ang kakulangan ng iyong presensya. Hi! Ito, nandito lang sana si Isabella. Mayroong mga sandali na mas nananaig ang mga palaisipan kaysa sa pilit naming pagpapanggap na maayos ang lahat. Sa mga oras ding yun, rinig sa katahimikan ang mga alaalang pinabalikan kasabay ng pagkaturog ng aming mga pusong. Hindi matanggap na hindi na ito muling mangyayari pa. Hindi man namin isinasawi ka ang nararamdaman, alam namin na iisa lamang ang sentimo na aming pinagdadamayan. Kaya naman yan ang naging laman ng aking panalangin kanina.
Pinagdasal ko na kami ay patnubayan at bigyan ng lakas upang makabangon sa matinding pagkalumbay. Naalala niyo ba nung nahuli ni Pryles si Isabella na humikap? Oo, muntik na nga siya mapagalitan noon. Naalala niyo rin ba noong lumabas sila sa Yana at mabuti pa tayo magkayak na. Tingnan nyo, napakaganda ng sikat ng araw. Madami tayong pwedeng gawin. Halina kayo. Saan nga ba? Ano ba? Kinagabihan, nakita kong aking nakatatandang kapatid na naghahanda para sa kanyang pagpasok sa eskwela kinabukasan. Tuwing nagrereklamo siya dahil ayaw niyang pumasok, itinatago ko na lamang sa riyer ang ingat ng aking nadarama. Masaya ako para sa kanya, pero hindi ko mapigilan na hindi hilingin magkaroon din ng pribilehiyong meron siya. Wala akong lakas ng loob na ilahad ang sentimong ito sapagkat alam kong hindi ito katanggap-tanggap. Naaalala ko na minsan na rin natin napag-usapan ng ganitong bagay. Sabi mo, nais mo maging guro, habang ako naman ay hindi makapamili sa napakadaming pagpipilian kahit na wala namang posibilidad na ito ay magkatotoo. Pero dahil sa nangyari, ngayon ay pinapangarap ko na rin maging isang doktora. Hay! Darating na kaya ang panahon kung saan mayroong na ring pribilehiyo na makapag-aral ang mga kababaihan? Kung ito man ay magkatotoo, sana sa panahong iyon, may ligtas kita. Patuloy na umaasa at naghihintay sa Yana. Dumating din ang araw na yun, Sai. I don't know what came over me, but my feet started moving along the path that leads to their favorite place. For a moment, it felt like they were sharing that place with me. It felt like I could also call it mine. Hindi ko alam kung dala na ba ito ng pagkakalungkot na hindi ko na malalaman ang mga sumunod na nangyari sa buhay ni Sayana. Ngunit, tulad ng pagkakasulat ng tagong mensahe sa likod ng liham, may munting bulong ang aking puso, puno ng pag-asa na matagpuan siya. Sayana? Sayana? Each word leads me to the life I once shared with her. To be reminded of how things were before is a chance in itself to appreciate my present even more. Kagaya lang kung paano siya patuloy na naghintay at pumasa. Nakita ko rin ang sarili ko sa kanya sa patuloy kong paghahanap ng kasagutan sa aking mga tanong. If I try to draw parallels from what I read and what I'm witnessing right now, hindi ko maiwasan na hindi ikumpara ang noon sa ngayon. But taking into account the changes that happened in between would help in making sense of things. Just like how she ended the letter on a hopeful note, I'm also reminded of how the future is an uncertain promise. Time presents us with countless possibilities. Possibilities of things remaining the same and things changing for the better.